Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Araw ng Biyernes, araw ng mahal na puso ni Jesus, araw din ng ating patron na Santa Rita de Casia. Sa ating pagsimba, tayo naman lahat, kaisa sa loob ng simbahan o naging kaisa sa pamamagitan ng online mass, naway tayo pagpalain ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagdalo ng misang ito. At hilingin natin sa Diyos na sana ang mga naghandog ng pamisa ang nagpapasalamat sa Diyos at nagpamisa para pasalamatan ng Diyos, naway lalo pang pagpalain ng Diyos. Ang mga kaluluwang ipinagpamisa naway mabuhay na maligaya sa piling ng Diyos at ang mga banal sa kalangitan. Ang mga may sakit naway pagalingin ng Diyos at tulungan din ang kanilang pamilya. At upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na misa, humingi muna tayo ng tawad sa Diyos sa lahat nating nagawang mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo o manaming makapangyarihan ay pagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay na iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga na wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo magsiupo at makinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan, at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya. Sa bandang huli, hindi ko ikasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo,
kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy na impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon. Baka kaniya ay harap sa hukom at kung hindi, ibibigay kaniya sa hukom. At na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din, Father. Sa inyong pagsimba, kayo naway pagpalain ng Diyos. May daladala kayong pansari-sariling kahilingan, ating isasama sa misa ito, at naway ang misa ito ay magdulot sa ating lahat, maging sa ating mga mahal sa buhay ng biyaya. Sa first reading po ay tayo po'y pinaaalalahanan ng Diyos, tamang-tama sa panahong ito ng Kwaresma, na ang paanyaya ng simbahan, ito'y paanyaya ng Diyos mismo sa pamamagitan ng simbahan ay pagbabalik loob sa Diyos, paghingi ng tawad sa Diyos. Bakit mahalaga ito? Talagang ang kasalanan ay may masamang consequence, may masamang bunga. Hindi lamang sa ating katawan, kundi lalo't higit sa kaluluwa. Subalit, sa first reading ay binanggit doon, ang isang taong makasalanan ay laging may pag-asa sa maligayang buhay. At mahalaga itong kung na ito, kung ang tao ay mayroong diwa ng paghingi ng tawad sa Diyos. At yan may bunga ng kababaang loob. Kapag ang tao sa kanyang pagsisikap na makarating sa langit at pagnanais ay magiging mababang loob, sapagkat ang tao lamang mababang loob, marunong kumilala sa kanyang kahinaan, ang maaring humingi ng tawad. Sila yung makakahingi ng tawad at makapagsisisi at makapangangako na magbabagong buhay. Ang sabi sa first reading, ang taong makasalanan na magbalik loob sa Diyos, na magsisi at magbagong buhay, magkakamit ng kapatawaran. Ang taong pinatawad ay magkakamit ng kaligtasan. Kaya mahalaga ang paghingi ng tawad sa kasalanan. Mahalaga ang pagsisisi, mahalaga ang pagbabagong buhay. Kapag hindi natin nakapahalagahan iyon at na tayo nabuhay sa kasalanan, hindi nakakapagtaka kung tayo ay makaranas ng kaparusahan na ayaw naman ng Diyos para sa atin iyon. Kaya mahalaga ang Kwaresma, isang paanyaya, magbalik loob, magbagong buhay, mabuhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. First reading po iyon. Samantala, sabi naman sa Gospel, sa first part of the Gospel, mahalaga ang sa mga salitang ito. Kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin? Kung ang ating kasi itong mga eskriba at pariseyo, panglabas lamang ang kanilang magagandang katangian. Pero sa kaibuturan ng pagkatao, sila'y makasarili. At ang gusto nila ay sila'y laging sikat. Angat sila sa karamihan. And then, kung pagmamasdan sa panlabas, kagandang tingnan. Pero ang kalooban, laging ay masama. Sila inihahalin tulad ko minsan sa mga libingan
Maganda't may pinta ang labas, subalit ang loob ay puno ng kalansay. Anong ibig sabihin? Ang kabanalan daw natin ay dapat hindi pakitan tao. Ang pagiging mabait at mabuti, hindi pakitan tao. Dapat ay totoong nagmumula sa pusong puno ng pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang taong puno ng pag-ibig sa Diyos ay pusong puno ng pag-ibig sa kapwa. At ang taong babad sa pag-ibig sa Diyos ay hindi gagawa ng masama. At ang kanyang mga kilos, isip at mga salita ay totoong kabaitan, kabanalan, sapagkat puno ng pag-ibig ang dibdib. Ang sabi natin, kung anong laman ng dibdib, siya ding bukang bibig. Kaya maganda yung ang kabaitan ay nagmumula sa kaibuturan ng ating pagkatao. Masama sa taong maging banal kung ito'y pakitang tao lamang. Masama sa taong maging mabait at mabuti sa kapwa kung ito'y pasikat lamang. Kinakailangan ito'y mula sa pusong babad sa pagmamahal sa Diyos. At pagkagayon, ang iyong pagpapakabait at pagpapakabuti, ito'y natural. Lifestyle mo ito. Kindness, therefore, is an invitation for all of us. Magandang, yan is one of the greatest gift you can bestow upon another. And let kindness be a way of life. And how ang ating pagmamahal sa Diyos ng ganap at pagsisikap nating mabuhay sa kalooban ay laging magdadala sa atin sa buhay, kabaitan at kabutihan na hindi pakitang tao lamang kundi tunay at kalulugdan tayo ng Diyos sa gayong uri ng buhay. Isasagawa natin ang pag-aalay. Salamat po sa inyong paghahandog. Marami tayong bigas na dinala sa altar. Kung sino man iyon, babanggitin natin mamaya. At sana ipagpalain ng Diyos sa inyong kabutihan at kabaitan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa aming tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mo na magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kay isa na iyong anak na minamahal. Aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan.
sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Gulitain sarili ay inihain bilang pagkain inumin. Sasaluhan natin hanggang sa siya ay dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ating awitin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. At ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, ang manaming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan na sa amin nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.